Okay, okay. Downshift. Sarap. Di ba? Nakontrol ko yun nang hindi pumipreno, pre. YECVT na to. Ito yung feature na talagang makapagpabago sa scooter experience natin. Corner, taas paakyat. Pindutin mo ng ano, biglang... Sana naririnig niyo yung engine brake. Nagikil. Yan, naka-engine brake yan, oh. Oh, 53 lang. 52. Bumabagal pa nga, oh. 51. Oh, 50. Oh, pero pababa yan. Grabe yun, walang prenuhan dun, oh. Downshift 3 lang. Tapos downshift ulit tayo. Nakita nyo yan, bumitaw pa ako. Laking tulong ng YECVT. Good morning mga tol. Na-invite tayo ngayon ni Yamaha para mag-ride ng NMAX na version 3 Tech Max. Pupunta tayo ngayon ng Y-Zone shuttle to Cabanatuan. Then Cabanatuan to Baguio, ira-ride natin yung NMAX Tech Max. Tara, sama kayo. So, nandito na tayo sa Yamaha Y-Zone. Ikutin lang natin yung mga motor na nandito. Manifest lang natin, diba? XSR. May mga trip ako dito. Meron ditong T-Max 2018 model. Pogi pa din kahit luma. Tapos ito, X-Max. Nga pala, nandito yung mga NMAX, Tech Max. Yan, Tech Max. Gold yung mags. So, matetest ride din natin. Ito pa isang kulay ng Tech Max. Yun, black yun. Ito yung dark magma. For me, mas trip ko yung black. R15, R15M, R3, R7. Ito yung kay Doc, R1M. Pang ilang number to? 3376. Yung kay Doc, 2600. Oh, Cabanatuan. Papasok tayong TPLX nila. Hello vlog, welcome to my Welcome to my Hello vlog, welcome to Channel name boss. What's up? Ay, I'm Neo Moto pala. Neo Moto. Boss. 23 Moto, 23 right here. Moto. What's up? Hello guys, I'm 24 Moto. Ayan, ito si Keith. Keith Big, Keith Medium. And Keith Small. Joke lang. So, dito na tayo sa Yamaha Cabanatuan. Ang dami NMAX. Black ako, black. Hey. Let's go. Lahat po na nakapo, currently dito po ating media guests. Sila po yung mga mag-ride ng ating NMAX Tech. Papunta ng Baguio. So sila po ang brief sa inyo today. Tawag sila ng NMAX Turbo. Although na meron naman talagang tinatawag na NMAX Turbo pero sa ibang country po yun, sa Indonesia po. Pero here in Philippines po, tinatawag po natin siyang NMAX Tech Max po for two reason po. Unang-una po, gusto po nating ma-maintain yung tinatawag nating Max Series DNA po. Pangalawa po, alam niyo naman po dito sa Pilipinas, di ba, na-adapt ng mga contentor na NMAX Turbo, ay di ano mga nasa isip nila. Yun, hinanap kung nasan yung turbo, which is wala po. So ayaw po natin magkaroon ng
interpretation po. Kakain no. Bani daw. Parang humihina na si Mami. Hindi rin. Hey. Kitang-kita mo na yung maps dito. Napakaangas. Tingnan nyo to mga tol. Yung ruta nasa phone ko na. Tapos nandyan na rin. Amazing. Kahit patayin ko siya, auto-connect lang siya sa phone ko. Tapos lalabas na ulit siya. So, thank you very much sa pagdalaw. Thank you so much, bro. Thank you everyone. So let's dress that and let's see para tomorrow 5 a.m. Thank you. Let's go. Kilos na. T-shirt. Now it's your time to take control, brother. All new NMAX Take Max. Take command. Hey. Good morning, Yamaha NMAX Take Max. First time experience. Touring mode muna tayo. 6:03 AM ang ating takeoff. Uy, na-miss ko yung walang ano. Na-miss ko yung ano, yung stuck na wala akong ano. Ito, malalaman natin dito kung anong pinagkaiba niya sa NMAX Vito natin, no? May stop and start pa rin. Hindi ako sanay nag-stop and start. Ngayon pa lang, napansin ko na mas motork siya. Touring mode pa ako nito. Mas magaan siyang dalhin. Mas magaan niliko. Malalaman natin to sa twisties mamaya. Try ko nga ng ano. Yan, naka-sport na. Yung shock niya medyo kahit pa paano mas okay na compare dun sa luma. Mas magaan talaga. Promise, mas magaan na talaga siya. Medyo off-road. Mas komportable yung shocks niya. Mas komportable yung shocks niya. Okay. Mas komportable yung rear shocks niya. Good. Mas komportable na yung rear shocks niya. Mas komportable na. Tinan nga natin kung malilipat natin ng touring. Nalilipat ng touring basta nakabitaw sa silinyador. So ito, mas smooth experience yung touring. Na-less yung vibration niya. Mas komportable. Tingnan natin kung mapapabagal natin siya. Dama ko yung engine brake. Mali ako nang pinipindot. Although same feeling sa V2. Maski sa footrest nai-stretch ko yung paa ko. Actually may room pa nga sa itaas. Parang mas humaba siya ng onte pagdating dun sa legroom. Pero same na same. Nung stock din yung upuan ko, ganito rin eh. Maganda lang yung design ng upuan nito. Pero kung naka Vito ka din, plano mo mag Take Max, para ka lang nadagdagan ng features. Feel at home ka pa rin kapag gamit mo tong NMAX Take Max, no? Nagkaroon ka lang ng downshifting, nagkaroon ka lang ng maps on the screen. Wala, same lahat, same comfort. And tumaas yung pansin ko tumaas yung windscreen niya. Kasi sa NMAX dati hanggang dito lang yun. Tapos yung handlebars din pala, same na same lang din yung lapad. Ganun na ganun din yung feel ko. Same na same talaga, literal. Promise. Upgraded lang talaga yung mga tech. Kayang-kaya niya overtake. Tsaka naka-touring mode pa ako. Sports ko na nga. Parang mas gusto ko yung sports. Mas gusto ko yung torque ng sports. Yan, sports mode. Halyanera na tayo.
Ito natin masusubukan yung suspension sa mga ganitong daanan. Pero honestly talaga, ibang-iba na yung feeling. Para na ako naka-aftermarket suspension. Kasi if yung dating shocks pa rin talaga to, bag to eh. Pero ngayon, maganda yung play ng shocks niya. Komportable. Hindi mo na maiisipang mag-upgrade. Mapapa-stock is good ka dito. Oh, iba na yung play ng shocks oh. Oh. Ay, sarap. Oh. Goods. Gusto ko yung signal light niya ha, dito sa panel ha. Kitang-kita mo talaga. Carwow. Yun oh, parang nag-downshift oh. Pag piniga mo ng ganun, bigla siyang parang nagpa-first gear. Oh shit, maganda yung shock. Malalim yun. Yung mga gantong biglang piga o para kang biglang nag-downshift sa manual oh. Maganda. Nakakatawa yung ano, parang may tumutulak sa'yo, may nag-a-assist, ganon. Yun yung feeling nung YE CVT. Okay, first stop, Petron, first gas up. So nakaka 50 kilometers tayo, and then average fuel consumption natin 31.9, average speed is 19. Average fuel consumption 31.9, coolant 86, average speed, and yeah. Okay, T-mode tayo for today's video. Hanggang next stop. Ano pre? Sup man? Uy. Kasi pangs na ako, hindi pala ako Aba. Pero sa harapan ako, kinukuha na ako kanina pa, dire-diretso lang. Masaya na ako. Let's go. See you later. Pogi ng NMAX eh. Habang tumatagal siya sa paningin mo, gumaganda siya. Actually ako honestly, noong una ko nakita to sa mga photos, ganyan, hindi ko talaga siya trip, to be honest. Pero habang tumatagal, lalo na pag nagamit mo na siya, doon siya gumaganda. Kung galing ka sa manual na motor, may in love ka dito kasi dito mo mararamdaman yung safety ng downshift na wala sa mga normal na scooters. Yup. Let's go. Ang saya nung may downshift. Touring mode pa to. Feeling ko mas masaya to kapag shit, hindi na ako nagpreno doon, nag-downshift lang ako. Ay, ito rough road to. Ay, dito natin malalaman suspension, hindi tayo tatayo. Yeah. Pre, ang ganda ng shocks niya talaga. Kung pang long ride ka lang, yung di ka mahilig mag setup, pwede na yung shocks. Ang ganda. Kala may makakapunta tayo dito ng invited ni Yamaha. Noong January lang pumunta tayo dito gamit yung motor natin, kasama naman yung baby natin. Ngayon, invited naman tayo ni Yamaha. So ayun pala yung itsura no screen ng RPM. Ayan no. Alis ngayon sa NMAX ngayon, nakikita na natin kung saang RPM tayo, 'di ba? Sa previous na NMAX wala yung RPM gauge na yan eh. Tapos pag yung VVA, if mapapansin nyo, yung VVA nandito na banda, malaking icon na ng VVA. Alam mo yung parang kinuha sa Google. Ganon, malaki na yung icon ng VVA. Galit na VVA. Kasi usually lumalabas ang VVA 6K. Oh, di ba? 6K.
Mas safe siya kasi hindi mo na kailangan promeno kung kalmado yung takbo mo, na hindi ka makakapag-cause ng pagiging alangan nung nasa likod mo. Ganon. Nakakatawa, enjoy. Pang pang sabay konting gas. Ngayon nasa downshift 2 pa rin siya. Ganon. Ano saya? Kumbaga shift sabay konting gas. Ay gagi, ang sarap. enjoy. Good shit. Nueva Ecija na. Ayun yung marker, Nueva Ecija. Ito na pala yung Balete Pass. Yeah, Balete Pass. First group dito sa Balete Pass. Good shit. Nice. Sarap din gamitin. Na-enjoy mo? Bibili na nga ako ng MT-09. Dagdag mo na. Bibili rin ako ng ito. Isang manual, isang scooter. Oh. Ganda naman dito. Ngayon pala ako nag-stop over dito. Lagi lang dinadaanan namin to eh. Tapos pipicture lang dun sa Arco. Laro. Pag iniga mo kung sasayan. Oh, yan. Kanina, narinig ko. So pupunta na tayo sa ating lunch stop. Sa 100 kilometers din, no? Doon tayo magtatagal. Let's go. Sana hindi na tumuloy itong ambon-ambon na ito. May weather din siya. 30 degrees Celsius ang ating outside temp. Tapos meron din saan na may rain. 10 AM. At 10 AM, 9:23. So dito rin pala yung time. Goods. Okay, sports mode na tayo kasi mas ramdam yung engine brake sa sports mode. Kumbaga kung ano talaga yung performance ng motor mo, yun talaga siya. Kasi yung touring mode kanina, ang pakiramdam ko sa kanya, chill na pinipigilan yung motor na ilabas yung talagang potential niya. Ganun. So ito, mas may enjoy na natin tong sports mode. Ayun, mas ramdam yung gigil sa downshift kapag ka naka sports mode. Mas maramdam mo yung engine brake. Magandang pakinggan to pag naka pipe, promise. Para ka talagang manual. Ganun. Nagugustuhan ko yung V3. Nai-imagine ko yung tunog niya kapag ka naka pipe siya. Tapos mag-shift down ka. Ulit ba? Ito medyo maganda-gandang bakbakan ire. Dito yung patag eh. Ayan oh. Ang smooth ng 75, di mo feel na 75 na. Sports mode pa to. Gusto ko makita yung RPM. Wait lang. Pagka nasa sports mode tayo. Sarap gamitin ng NMAX TechMax. Hindi to turbo turbo sa Indonesia yun. TechMax to dito sa atin. Wala naman kasi siyang turbo, kaya hindi siya tinawag na turbo dito sa atin. Grabe yung downshift 3. Sagad. Walang preno yun dun. Sarap, smooth lang niya. Smooth lang. Suspension. May tagtag pa rin, pero konti lang. Pero kung kumpara sa luma, mas matagtag yung luma, promise. As in, hindi ko pa nararanasan mag bottom out yung harap. Hindi ko pa siya nararamdamang lumalagutok. Malalaman natin sa mga owners talaga, kasi sila yung makakagamit nito on a daily basis. Okay, overtake. Ang bilis niya mag 100 pagka sports mode. Mas naging ma-torque siya. Andun yung torque niya. Kumbaga parang sa V2 natin, naggahan tayo ng bola, parang ganon. Hindi mo na talaga kailangan magpalit, mag-ayos-ayos na CVT dito. Palit-palit ka ng bola. Kasi ito na yun eh. Hindi ka niya ibibitin sa mga overtakes. Kumbaga kung ano yung CVT niya, yun na yun.
Ito na yung second gas up, Petron. Ito na yata to. Wait lang, may maps nga pala tayo dito. Hindi nga lang nakalagay yung name. Basta may pid ako sa gas. 32.2 kilometers. Nakaka 127 kilometers na tayo. Alam ko 200 kilometers. Yes. Ang ganda ng fuel consumption mo. Bakit sa'yo? 20. 20? Ano yung big bike? Actually, malakas na nga to para sa NMAX eh. Gago. Oh. Ayan ha. Sige. Buksan ko. Sige. Okay. Oh. Liter bike. 20.6. Yung 32 nga malakas pa yun eh. Pero yung sa'yo 20. Tayo umalis. Yung settings niya, kiklik mo lang to. Iyon. Music and audio nandito, meter display, navigation, notification, weather, settings, music. Tapos pag gusto mo bumalik sa home, ito. Damn! May kita natin RPM, time, YCBT, mode, high beam, TCS, yung key, CBT indicator, check engine, temperature check, stop and start, ABS, signal lights, fuel gauge, tapos yung trip meter, then yung speedometer natin. Sa totoo lang, ang ganda ng gauge ng NMAX TechMax. Hindi ko sure saan tayo dadaan na next. Kapag hindi ka sure, punta ka sa maps. Ayan oh. Oh ha? Panis. For me, napakalaking tulong talaga nito, Garmin na to. Hindi pa siya ganun ka-updated. Kailangan mong i-manually isa-isa. Then hindi siya nasa-save yung trip kapag ka pinatay mo. So dapat laging naka-run sa background ng phone mo yung Garmin Straight Cross app para mag-stay yung navigation dito. Pero for future update siguro magkakaroon din yan. Let's go! Ayan na. Kakanan tayo dito. Ganda nung ano, ganda nung bundok dun oh. Grabe. Ang ganda. Solid. Uy, putek yun ha. Puro twisties pa angat par. Hindi kami dito dumaan before. So first time kong dumaan dito sa park na to. Sarap. Ang ganda pa. Ay, ang ganda gagi. Holy shit. Parang naglalandslide dito sa park na to ha. Wow. Ganda dumaan dito, bago lang to. Mas maganda to kung asphalto na to. First time ko makadaan dito. Kasi doon, normally doon kami sa may kabila, diba? Yung Petron kanina. Holy fuck! Holy fuck! Ang ganda, man. Okay, downshift. Grabe, hindi ko nagamit yung preno ko dun sa mga likuan na yun ha. Pinipindot ko lang yung shift. Winawan ko lang. Siguro makikita nyo naman sa GoPro ko. Kagi solid dito man. Hindi ako nagpreno dun. Nag downshift lang ako hanggang 3. Solid. Ang sarap gamitin. Oh, may napapindot ng busina. Yan lang ang medyo nakakalito mga tol.
Mapapapindot ka kasi sa busina eh. Pero maano mo naman kasi nakalitaw yung ano, yung sa shift. Nakalitaw siya. So mapipindot mo naman. Sana yan lang. Galit na galit yung makina pre oh. Uy, ang sarap dito man. Kagi, only twisties talaga. Only twisties par. Sarap. Solid. Ang sarap gamitin ng downshift. So makita yung RPM. 6K, galit na galit. Oh, ang ganda. Ang ganda. Grabe yung twisties dito, ang sarap. Papakita ko na sa inyo. Tapos downshift, corner. Woo! Downshift. Yay! Okay. Downshift. Level 2. Level 3. Basic, paakyat, kurbada. Sarap. Nakakatuwang gamitin yung downshift, promise. Okay. Downshift. Sarap. 'Di ba? Na-control ko 'yun nang hindi pumipreno, pre. Hindi ko ma-imagine sa Aerox to. Siguro ang sarap sa kurbada talaga. Downshift 3. Galit na galit. Ooh. Gamit na gamit dito man. Gamit na gamit sa mga ganito. Pang sports talaga siya. Kaya naintindihan ko na kung bakit ganito yung design ng NMAX TechMax. Dahil sporty kapag ginagamit mo siya. Napakadali sa twisties, mayroong downshift, ganyan, may sports mode. Hindi mo mapapainit masyado yung preno mo dito. Safe na safe. Kasi dahil sa downshift, yun yung common na nagiging ano ng scooter. Dahil nga maraming nag-i-scooter na hindi sanay mag-engine brake, 'di ba? Mas nagagamit yung preno, and kapag gamit na gamit yung preno, doon na yun nagkakaroon ng brake fade kasi sobrang init na niya, which is hindi na umeepekto yung preno. So itong YECVT na to, ito yung feature na talagang makapagpabago sa scooter experience natin. Ayun oh. Engine brake na engine brake siya pag 3. Galit na galit oh. Mas ramdam yung engine brake sa sports mode compare sa touring mode. Racers, pabanawin na yata ate. Oh, Nueva Vizcaya, Benguet. Pabinggit na pabinggit. Okay, checkpoint. Ayun, NMAX oh.
ito yung kaya pa. Kaya pa. 1 hour pa po. Okay. Sobrang solid. Corner, tas paakyat. Pindutin mo ng ano, biglang kumbaga, hindi lang talaga decelerate yung downshift. Aks. Kahit pag ligaw mong gano'n, mas mataas kasi yung RPM. Bibigyan ka ng mas malaki. Ay, sige po. Tubig lang po. Thank you. Pahinga. Uy. KM, ngayon na. Oo, boss. Ngayon na. Let's go. Woo! 1 hour pa tayo papunta sa ating destination. Natatahimik na ako. Focus muna sa goal, guys. Inabutan na tayo ng ulan. Taglamig na taglamig talaga dito. As usual naman dito sa lugar na to. Safe naman with stock tires. Makapit naman ang stock tires ng NMAX. Napatunayan ko na yan before. Hindi ako agad-agad nagpalit ng aftermarket nun. Naibabangking ko pa sa Marilaki yung stock tires. So all good. Yo, medyo nawala-wala na yung ulan dito. Sarap gamitin. Pansin ko lang sa NMAX, sila yung lagi nauuna ng mga features. Yung unang NMAX first na ano, na dual ABS. Tapos nagkaroon ng Y-Connect. Tapos ngayon ito YECBT. Tapos yung Garmin. NMAX lagi nauuna par. Pansin ko lang. Sarap nun. Solid. Sarap.
Gago, solid. Tanginan, sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap-sarap. Ang sarap gamitin ng NMAX TechMax. Wala akong masabi. Ang sarap mong gamitin. Napaka-solid. So dito na tayo sa Lolo Anxious Resto Cafe. Tanginan, sarap. Tara, lunch tayo dito. Ang ganda dito. Solid. Kain na na. Busog. Wala na ng food. Tapos tayo kumain. Pasyal tayo mamaya. Bibili ng MacBook eh. Yung mga gusto kong pasalubong. Oo, MacBook. Let's go. Township level 3. Sana rinig nyo yung engine brake. Solid. Naka downshift 1 no. Tapos mawawala. Tapos kapag malapit na, pang downshift 3. Naka downshift 3. Ayan. Downshift yan hanggang pababa. Naka downshift pa yan. Downshift 3. Ang sarap. Downshift 3 hindi nawawala, hindi nakaka-cancel pa. Mararamdaman mo siya pag na-cancel para kang pumiga ng clutch. Dire-diretso downshift 3 pa tapos sabay downshift 1. Grabe, ba't parang alam niya agad kung kailan magbibitaw ng ano. Magaling. Nasa takbo siguro. Yun siguro yung TCU na tinatawag, no? Kasi itong NMAX TechMax nga pala mga tol, bali mayroon siyang control unit para sa CVT. Yun yung responsible dito sa YECVT na to, downshift natin ngayon. Uy, ang ganda. Shit. Siya yung responsible dyan. Nandito yan sa may espada, sa may gilid nakalagay. Naka downshift 2, downshift 3. Ang ganda man. Solid. Shift to low gear. Ayan, low gear na ho. Woohoo! Sana naririnig niyo yung engine brake. Nagigil. Yan, naka-engine brake yan, 53 lang. 52. Bumabagal pa nga, 51. 50. Pero pababa yan. Grabe, sobrang banayad, 31. Pababa yan,
Sobrang laking tulong ng YECVT. Uy, ang ganda ng ilog. Ganda ng ilog, man. Kitang kita mo yung ilog and rock formations. Ang kinakatakot ko lang nito mga tol, baka mamaya pag ginamit ko na ulit yung Vito ko, mag-ship ako na mag-ship, tapos ang napipindot ko, busina. Dito pa naman ang pwesto. Nalalagyan ba yung NMAX Vito nito? Parang gusto ko sa Vito nito. Yun oh, sumisibat siya kapag ka naka downshift 1. Kaya siguro siya tinawag na turbo sa Indonesia dahil dun. Oh, downshift 1 oh. Oh, binasic man. Grabe yun, walang prenuhan dun oh. Downshift 3 lang. Walang preno, downshift 1. Sarap. Oh, bangin. Holy, ay gago, ang ganda. Ang ganda. Uy, ang ganda. Holy shit. Cordillera Administrative Region. Grabe oh, engine brake na engine brake oh. Hindi ko ginagalaw yung silinyador niyan. Tas konting andar, pag nag-BBA nawawala siya. Tapos the downshift ulit tayo. Nakita niyo yan, bumitaw pa ako. Diba? Laking tulong ng YECVT. You are now entering Baguio pala, Baguio Country Club. Oh, may sariling gasolinahan dito sa loob. Kailangan ganun eh. Anong ilang cc? 800. Tapos ano siya, transversal between. Yun pa rin. Parang yung... Good morning. Baguio Country Club. Tapos mamaya baba tayo. First time natin dito sa Baguio Country Club. Mamaya bili rin tayo tinapay pasalubong natin. Tapos punta natin yung NMAX. For the last time, yung test ride yung kahapon na yan. Pwede naman ikot-ikot doon, pero syempre nagamit na natin kahapon. Lahat na masasabi natin, nagawa na natin kahapon. Ang ganda rito, golf. Golf, man. Good shit. Tapos dito kami kakain. Sipin mo may Paris pa rin dito. So yun mga tol, ito yung NMAX TechMax na nagamit natin kahapon. Gusto ko itong black color nut kasi yung NMAX ko rin dati nabili ko matte black, yung gloss black. Mas gusto ko yung gloss kasi mas elegante siya tingnan compared dun sa matte black natin before and mas madaling linisan. You can see, pa-pearl siya oh. Yan ang color nung black na NMAX pare. Sobrang game changer na to for me kasi dahil dito sa shifting na to. Mas na-enjoy ko siya sa twisties dahil nga downshift na natin yung ating mga automatic scooter, which is wala sa mga dati natin. Maski sa NMAX Vito ko, natatakot pa rin ako doon at some point. Kunyari mga ganitong pababa, sobrang laking tulong ng YECVT.
ang laking game changer nun. Kaya para sa akin, yung price point na 175, 170 na yun. Sakto lang eh, kasi syempre yung technology na yun sila nauna dun. Tsaka pansin ko lang usually lagi, NMAX lagi nauuna sa mga bagong technology. Di ba sila yung nauna na may dual ABS, yung traction control, Y-Connect dati sa 2.1. Tapos ngayon, yung YECBT, pati itong TFT na may Garmin app na may maps ka na mismo dyan, di ba? Siguro kung magni-nitpicking na lang ako, medyo na-off lang ako sa sobrang habang grab bar. Sobra-sobra. Kasi sa NMAX Vito ko, di ba? Saktong-sakto eh. Or nakalabas pa to. Well, lumiit kasi siya. Lumiit kasi siya. Mas para siyang na-squeeze. Lalo na sa front end. Kung mapapansin nyo, yung dating, yung sa akin kasi, yung NMAX, diba? Hanggang dito yon, parang umurong siya pag ganun. Tapos, tumaas yung visor neto. Yan, kung mapapansin nyo, parang gadaliri yung inangat to, which is dati hanggang dito lang yun eh. Before, di ko naman din talaga gusto yung, hindi talaga ako nagagandaan sa mga pictures sa ibang bansa. Sa mga pictures sa ibang bansa kasi, hindi siya NMAX tingnan, parang iba eh. Tapos ngayon, kapag habang tumatagal sa paningin mo, mas lalo siyang gumaganda. Tapos lalo na pag nagamit mo. So, for me, 175 worth it. Kung naka NMAX V2, kagaya ko, tapos mag-upgrade ako nito. Siguro, dahil sobrang game changer ng YECVT. Ang maganda pa sa kanya nga pala, kahit na parang na siya lumiit, na-squish siya na parang ganyan. Yung legroom niya is still the same. Maluwag pa rin yung legroom niya. Ayan o. Nung ride kahapon, hanggang dyan lang pa ako. Kasi masyado na mataas to for me. Pero kung malaking tao ka, malaking paa mo, ganun na ganun. Actually, yung Vito ko parang hanggang dito nga lang eh, kung di ako nagkakamali, diba? So, nadagdagan pa ng additional. Malaking upgrade to. Worth it yung 175 dito. Kung galing ka sa V2, asa sa'yo na yun eh, kailangan matesting mo yung YECVT para ma-convince ka na worth it mag-upgrade ng TechMax.